Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ng ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 776 hanggang 770. Kabanata 776. 20 taon sa hinaharap. May 3 pamilyar na summer billionaires. Ang lolo ng bansa, na nagsimula sa maliit na layunin na 100 milyon. Wayne Marlan, na walang interes sa pera. Hudson Moore, na nangaral na ang paraan para lumakas ay sa pamamagitan ng pagtapong ng pera. Ang huling dalawa ay kilala bilang mga ama ng bansa, at pareho ang kanilang apelyido na nagsimula sa titik M. Sa kanilang tatlo, ang lolo ng bansa ay isang tunay na Englandi. Si Hudson ang pinaka-low profile at masigla, habang si Wayne ay isang tunay na himala. Si Wayne ay isang guro lamang na nagtapos sa pagtuturo sa akademya, ngunit nagawa niyang hikayatin ang 18 iba pa na gumawa ng kumpanyang kasama niya. Ang kumpanya ay itinatag sa isang apartment sa isang normal na suburban district. Walang inaasahan na ang 19 na empleyado na kumpanyang ito na walang pera ay magpapatunay balang araw na tama ang mga hula ni Wayne, dahil binago nito ang buhay ng kanyang mga kababayan. Ngayon naisip ito ng isa, marahil kahit na si Wayne ay hindi naniniwala na ang kanyang hula ay magkakatotoo. Sa lahat ng mga bilyonaryo, tiyak na hindi si Wayne ang pinaka may magagawa at hindi rin siya kat-Angie tangi pagdating sa pagnegosyo. Gayunpaman, ang taong ito ay may bibig na maaaring makuha ang imposible at isang top-notch strategic vision na hindi kailanman inaasahan ng mga ordinaryong tao. Habang nakikipagkalakalan pa rin si Jasper ng Mung Bean Futures at kumukuha ng kanyang unang balde ng pera, nakagawa siya ng istruktura para sa kanyang negosyo sa hinaharap. Sa sandaling natitiyak niya na aasa siya sa pamumuhunan at paghawak ng mga kumpanya sa halip na pang-araw-araw na pangangalakal, itinatag niya sina Hudson at Wayne bilang kanyang pangunahing mga haligi ng negosyo at kayamanan. Si Hudson ay nahulog sa ilalim ng kanyang impluwensya sa loob ng mahabang panahon, ngunit siya ay naghihintay para kay Wayne sa lahat ng oras na ito. Si Wayne at Hudson ay ganap na magkaibang tao, kaya kinailangan nilang makita ni Jasper ng iba. Maaari niyang gawin ang inisyatibo kay Hudson dahil ang lalaki ay medyo introvert at pasibo, ngunit si Wayne ay ganap na naiiba. Hindi makauna si Jasper kay Wayne, kaya ang tanging pagpipilian ay maghintay sa pagdating ni Wayne. Kung hindi, mawawala ang inisyatibo ni Jasper, na isang bagay na kailangan sa isang negosasyon sa negosyo. Kaya, naghintay si Jasper, tulad ng isang matiyagang mangangaso, hanggang sa araw na iyon. Nagmamadaling bumalik sa Norritos City sa ilalim ng kislap ng hindi mabilang na mga bituin, nakauwi si Jasper ng malapit ng magdos. Tila nagkaroon ng tacit understanding ang dalawa, dahil alam nilang magkikita sila ngayong gabi kahit na walang paunang pakikipag-ugnayan. Dahil doon, nakita sina Jasper at Wayne sa pasukan sa madilim na opisina. Paumanhin sa paghihintay sa iyo, Mr. Marlan. Nasa Brack County pa ako nang ipaalam sa akin ang iyong pagdating. Medyo matagal bago sumugod. Natuwa naman si Wayne sa pagiging magalang ni Jasper. Hindi, kasalanan ko kung bakit dumating ako nang hindi ipinaalam. Pasensya na kung naabala pa kita sa gabi, Mr. Lane. Nagkamayan ang dalawa. Napasulyap si Jasper kay Wayne at biglang tumawa, napagtanto kung paano ang katagang average lukang, ay isang papuri sa hitsura ng lalaki. Para kay Jasper, naalala niya kung paano siya naging Diamond VIP ng website ni Wayne sa kanyang nakaraang buhay, at kung paano siya gumastos ng maraming pera dito bawat taon sa pagbili ng mga outfits para kay Penelope. Ito ay totoo lalo na noong araw ng mga puso, nang siya at ang iba pang mga lalaki sa buong bansa ay sampain si Wayne, ngunit tahimik na umiyak habang tinitingnan nila ang shopping cart ng kanilang asawa. Tinatawa mo ba kung gaano ako kakulit, Mr. Lane? Si Wayne ay isang lalaking marunong magbasa ng mga tao, at ang silid. Nakikita niya sa edad at ugali ni Jasper na hindi isa si Jasper sa mga mahigpit na lalaking hindi ngumingiti. Kaya naman, agad na nagbiro si Wayne para mapalapit sa kanya.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 977. Ikaw, Mr. Marlon. Sino ito? Kinawayan siya ni Jasper at nilingan ang binata na tahimik na nakatayo sa tabi ni Wayne. Jose Salazar, ang kasalukuyang CFO ng Abilon Inc., magalang na ipinakilala ni Jose ang kanyang sarili kay Jasper, na may hangin ng talino at lakas. Ngumiti si Jasper at nakipagkamay sa pinakadakilang bayani ng Abilon Group at sinabing, "Natutuwa akong makilala ka." Kung babanggitin ng isa ang Abilon Inc. sa hinaharap, mag-iisip ka agad ng dalawang tao. Wayne Marlon, at Miles Sean. Si Wayne ang nagtatag ng Abilon, habang si Miles ay ang presidente ng Softwin Investments na namuhunan ng unang malaking halaga upang simulan ang Abilon. Ito ay isang relasyon sa pagitan ng isang mamumuhunan na may matalas na mata at isang promising entrepreneur. Gayunpaman, tila nakalimutan ng lahat na si Jose ay may mahalagang papel din sa pagbuo ng Abilon. Nagmula sa pamilya ng mga abogado sa Noe, nagtapos si Jose sa isa sa nangungunang 10 unibersidad sa mundo at nakakuha ng lisensya sa bar sa New York. Masasabing napalago lamang ito ni Abilon para maging matagumpay dahil kina Wayne at Jose. Ito ang dahilan kung bakit ipinagkatiwala ni Wayne kay Jose ang posisyon ng unang punong opisyal ng pananalapi ni Abilon, CFO. Ang sariling CFO ng JW Capital ay si Wendy, na isang patunay kung gaano kahalaga ang opisyal ng pananalapi sa isang kumpanya. Si Jose rin ang dahilan sa likod ng pagpapatibay ni Abilon sa balangkas ng isang mas modernong negosyo sa simula pa lamang. Narinig ko na kayo, Ginoong Salazar. Narinig ko kung paano mo isinuko ang taunang sweldo na $700,000 para sa buwanang sweldo ni Abilon na 500 summer dollars, nakangiting sabi ni Jasper. Laking gulat ni na Jose at Wayne na alam ni Jasper ang ganoong bagay. Hanga ako sa karisma ni Mr. Marlon, tumanggo si Jose na may maliit na ngiti. Agad na sumuko si Jasper sa ideya na hatakin ang isang natatanging lalaki na tulad ni Jose sa kanyang kumpanya nang makita niya ang ekspresyon ng huli. Ang ilang mga tao at mga bagay ay nilalayong maging. Si Jose at Wayne, halimbawa, ay nakatadhana na maging magkapareha na walang sino man ang makapaghihiwalay. Hindi na ito mahalaga bagaman. Sa ilalim ni Wayne sa ilalim ng JW Capital, si Jose ay teknikal na magtatrabaho din para kay Jasper. Hating gabi na, kaya huwag tayong tumabi sa mga pintuan. Tara, sa loob tayo mag-usap, iniaya ni Jasper sa dalawa papasok sa opisina. Sa halip na gamitin ang lobby ng kumpanya, gumawa si Jasper ng isang beeline para sa kanyang sariling opisina. Walang paraan na may empleyado pa ring nagtatrabaho sa oras na ito, kaya si Jasper ang gumawa ng tsaan ng dalawa. Pagkaupo, hindi na nag-aksaya ng oras si Jasper nang sinimulan niyang basahin ang investment report na ipinasa ni Wayne ng maaga at inilagay mismo ni Wendy sa gitna ng desk ng kanyang opisina. Kailangan mo ng financing na 500 milyon, tama ba, Mr. Marlon? Napataas ang kilay ni Jasper at napatingin kay Wayne nang mabasa ang financing request sa unang pahina. Tinanong niya ito ng matamis na ngiti. Agad namang sumagot si Wayne na may kumpiyansa, "Mr. Lane, kikita ka ng kahit 10 beses sa halagang ito. Dapat ba tayong mag-vam?" Tanong ni Jasper. Nahiya agad si Wayne. Nahimak niya ang hindi mabilang na mga tao noon, at maging si Miles Sean ni Softwin ay namuhunan ng $20 milyong pagkatapos ng kanyang sales pitch. Gayunpaman, hindi pa nakilala ni Wayne ang isang tulad ni Jasper, na kumilos ng hindi inaasahan. Masasabi ng lahat na siya ay nambobola, ngunit walang paraan na ang isang tagapagtatag ay unang mag-trash talk sa kanyang sariling kumpanya kapag siya ay humihingi ng mga pamumuhunan. Nang magmungkahi si Jasper ng VAM, napagtanto ni Wayne na wala siyang maitugon sa kabila ng kanyang arsenal of speeches na inihanda niya noon pa man. "Mr. Lane, I believe you can take a look at our company's situation first before we discuss further," natatawang sabi ni Jose. Sa kasalukuyang sitwasyon ng Abilon Inc., tinutupad namin ang mga legal na kondisyon para sa isang VAM. Tumawa si Jasper at sinabing, "As expected, Mr. Salazar, ang pagiging pinalaki sa isang pamilya ng mga abogado ay nagpapaiba sa iyo. Diretso sa legal terms, I see. Sige, tingnan ko ng mabuti." Ito ay isang maliit na panalo para kay Jasper sa kanyang unang paghaharap kay Wayne.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 978. Ang isang negosasyon sa negosyo, lalo na ang mga kinasasangkutan ng equity, ay isang malupit na labanan sa pagitan ng mga gumagawa ng desisyon ng magkabilang partido mula sa sandaling nag-lock sila ng mga tingin. Pagkatapos ng lahat, ang anumang pagbabago sa mga porsyento ng mga hawak na bahagi o kota sa pamumuhunan sa panahon ng mga follow-up na negosasyon ay magsasangkot ng mga astronomical na presyo. Ito ay hindi isang transaksyon sa negosyo na kinasasangkutan ng ilang dosina o daang box, ngunit sa halip ay 10-10 milyon. Lalo na sa malalaking kaso ng merger at acquisitions, kung saan 10-10 bilyong US dollar ang sangkot. Ang ganitong mga gawain ay hindi maaaring tretuhin ng walang ingat. Isang magandang senyales kung nagawa ni Jasper na sugpuin ang napakalaking aura ni Wayne sa simula pa lang. Sa pagbabasa ng buong ulat ng pagsusuri ng kumpanya, napagtanto din ni Jasper na ang kasaysayan ay hindi masyadong nagbago. Hindi pagdating kay Wayne o Abilon, hindi bababasa. Si Wayne ay nagtutustos pa rin sa mga maliliit at katamtamang laki ng mga negosyo, sinusubukang gawin ang kanyang mga pangarap ng isang global sourcing website na isang katotohanan. Ang pangunahing ideya ng aking 8,861 website ay ang lumikha ng isang platform para sa mga mamamakyaw sa internet. Dito, maaaring ipakita ng mga supplier mula sa buong mundo ang kanilang mga produkto, at ang iba pang mga negosyo o mga customer ay maaaring bumili ng diretso mula sa pinagmulan, o magbenta ng sarili nilang mga produkto ayon sa kanilang mga pangangailangan. Ang proyektong ito ay malulutas ang isyu na mayroon ang lahat ng SME sa pagkuha at pagbebenta ng mga kalakal, at ang function na ito ay magkakaroon ng platform na malawak na tinatanggap ng lahat ng mga negosyo sa lahat ng laki. To tell you the truth, mayroon na kaming 800,000 na miyembro sa aming website at sigurado akong aabot kami ng 1,000,000 sa pagtatapos ng taon. Tumanggaw si Jasper nang magsalita si Wayne. Tulaga. Ayon sa kasaysayan, ang 8,861 ay makakakuha ng 1,000,000 miyembro sa ibang pagkakataon sa taon. Pero ano, papatunayan din ng kasaysayan na ang 8,861 ay nasa likas na kawalan. Kaya, sinasabi mo sa akin na dahil ang malalaking negosyo ay may sariling pagbabrand at partikular na mga channel sa pagbebenta, hindi nila ibabahagi ang isyong ito na talagang dinaranas ng mga SME. Sa makatuwid, gusto mong lumikha ng isang platform ng impormasyon kung saan maaaring ibahagi ng lahat ang kanilang data at maaaring kunin ng mga tao ang kanilang kailangan. Tuwang-tuwang sagot ni Wayne, oo, eksakto. Matalino kagaya ng iniisip ko, Mr. Lane. Naintindihan mo agad ang ibig kong sabihin. Isang maikling tawa, inilapag ni Jasper ang dokumento at humigop ng tsaa bago siya nagsalita. Huwag na nating pag-usapan ang mga problema ng iyong website, Mr. Marlon. Let me ask you instead, alam mo ba na ako ang may-ari ng pinakamalaking internet company sa bansa, Sena at Terrizone? Tumanggo si Wayne. I do. Ikaw ang pinakamay kakayahang tao pagdating sa .com enterprise ng bansa, Mr. Lane. Kaya nga kami pumunta para hanapin ka. Masyado kang mabait, Mr. Marlon. Ngunit ang bansa ay puno ng mga magagandang talento, at hindi ako maglalakas loob na tawagin ang aking sarili na ito ang tinatawag na pinakamay kakayahang tao. Ngumiti si Jasper at nagpatuloy, ang gusto kong sabihin, Mr. Marlon, ay kung mayroon akong alinman sa Sena o Terrizone na gumawa ng katulad na website bukas, sa tingin mo gaano katagal bago magsimulang mawalan ng pera ang 8,861? Nang marinig nila iyon, parehong nagbago ang ekspresyon ni Wayne at Jose. Si Sena ay may ganap na kontrol sa merkado ng mga online na laro at web portal ng bansa, habang si Terrizone ay mayroong milyon-milyong email subscriber at 10-10 milyong subscriber. Maging sina Wayne at Jose ay subscriber sa KK ni Terrizone. Kung gagawin ng dalawang kumpanyang iyon ang modelo ng negosyo ng 8,861, tiyak na mahuhulog ang 8,861 sa loob ng wala pang 3 buwan. Kung tutuusin, napakalaki ng pagkakaiba nila. Hindi man lang umasa ang 8,861 na makipagkompetensya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 979. Mr. Si Lane, 8,861 ay tumutugon sa mga SME.
Kung Sena o Terryzone ang pag-uusapan, ordinaryong netizen ang gumagamit nila. They are simply not the same target audience, wika ni Wayne. Humalaklak si Jasper at walang pag-aalinlangan na pinuntirya ang dayami ni Wayne. Kung alam ng iyong mga miyembro ang 8,861 at nag-online para gamitin ang iyong website para sa negosyo, Mr. Wayne, sino ang magsasabi na ang mga may-ari ng negosyo o senior executive na ito ay hindi rin mga email subscriber ng Terryzone, mga user ng KK, o mga gamer ni Sena? Naging mabagsik ang ekspresyon ni Wayne at sumasenyas siya habang nagsasalita. Ang 8,861 ay advantageous dahil hindi ito mapapalitan. Iyan ay bunga lamang ng pagiging maagang gumagalaw sa isang merkado kung saan nangangalap ka pa rin ng mga gumagamit. Sa katotohanan, ang tinatawag na mga bentahe na ito ay isang harapan lamang. Sumando si Jasper sa upuan niya at tumingin kay Wayne. Nabalitaan ko na fan ka ng mga fairy tales, at gusto mong tukuyin ang isa't isa bilang mga sir at knight sa loob ng kumpanya. Sa makatuwid, sigurado ako na hindi ka nabaguhan sa mga labanan sa pagitan ng mga kabalyero at mga dragon. Ito ay isang labanan lamang ng mga kasanayan kapag ito ay isang labanan sa pagitan ng mga taong may katulad na lakas. Mali ba ako? Mr. Lane, pinutol ni Jose si Wayne at nagsalita, seryosong nakatingin kay Jasper. Sinabi mo rin na may problema sa 8,861. Maaari ko bang itanong kung ano ito, maliban sa katotohanang madali itong palitan? It's business model, diretsyong sagot ni Jasper. Enterprise to enterprise, o ang B2B model sa mga terminong e-commerce. Ang modelong ito ay hindi kakilakilabot, ngunit may likas na problema dito. Ginagawa ng modelong ito ang iyong website na isang platform sa halip na isang channel, kung saan walang malinaw na mga hangganan para sa mga supplier at kanilang mga customer. Sabihin, halimbawa, na ang aking negosyo ay nakatuon sa pagbebenta ng mga lead, at binayaran ko ang membership fee ng iyong kumpanya upang ako ay makipagsosyo sa isang kumpanya ng masinang. Makalipas ang 2 taon, magkakaroon na kami ng kumpanyang iyon na magka-partner, oo. Kaya't ipagdasal na sabihin, bakit gusto kong ipagpatuloy ang pagbabayad para sa aking membership? Sa ngayon, ang tanging pinagkukunan mo ng kita ay para sa membership fees. Ngunit pagkatapos mong bayaran ng isang beses, makakahanap ang iyong mga miyembro ng sarili nilang grupo ng mga supplier o customer. Hindi nakakailanganin ng iyong mga miyembro ang iyong website kapag nagamit na nila ito para kumuha ng sarili nilang mga channel. Ngumiti ng pilit si Wayne. Hindi niya inaasahan ang isang script na inabot lang ng 15 minuto para hikayatin si Miles na tuluyang gumuho sa harap ni Jasper. Naisip ni Wayne kung paano niya kinaladkad si Jose para maghintay kasama niya sa pasukan ng 5 hanggang 6 na oras para lang sa pagkakataong ito. Hinintay nila si Jasper hanggang umagang-umaga na lumabas na walang dala. Dahil dito, biglang naramdaman ni Wayne ang pagnanasang umalis. Sa tingin ko hindi ka payag na mamuhunan kung gayon, Mr. Lane. Dismayadong tanong ni Wayne. Payag ako. Nahuli sila ni Jasper sa kawalan at nabuhay muli ang mga baga ng pag-asa ni Wayne at Jose. Napangiti si Jasper kung paano kinokontrol ng kanyang mga salita ang emosyon ng dalawa. Sa halip na mamuhunan sa 8,861, gusto kong mamuhunan sa Abilon Inc. Kumunot ang noo ni Jose sa pakiusap ni Jasper. Habang si Wayne naman ay matamang nakatitig kay Jasper, na para bang gustong tusukin ang huli at titigan ng diretsyo ang kanyang kaluluwa. Hindi ko maintindihan, Mr. Lane. Ang 8,861 website ang nag-iisang negosyong mayroon ang Abilon Inc. Ngayon, curious na wika ni Jose. Baguhin ang iyong modelo ng negosyo. Gawin itong B2C sa halip na B2B para direkta ito sa mga mamimili. Malaki ang pagbabago nito sa paraan ng pamimili ng mga tao sa pamumuhay sa bansang ito, at maging sa buong mundo. Tumayo si Jasper at excited na nagsalita. Napatingin si Wayne kay Jasper na parang multo ang huli. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 980. Sa mahigpit na pagsasalita, ang daan ni Wayne tungo sa tagumpay ay hindi isang maayos na paglalayag. 3 beses na niyang sinubukan ang kanyang kamay sa entrepreneurship bago ang Abilon Inc., na ginawa ang pinakabagong kumpanya bilang kanyang ika-4 na pagsubok sa pagiging isang negosyante.
Habang ang nakaraang 3 pagsubok ay hindi kumpletong kabiguan, hindi rin siya kumita ng malaki. Maging ang kanyang ika-4 na negosyo, ang Abilon Inc., ay unang dumaan sa isang nabigong proyekto, 8,861. Pagkatapos lamang nito ay nagsagawa sila ng online shopping para sa mga individual. Dito nagmula ang kilalang TH website. Sa totoo lang, nakita na rin ni Wayne ang mga problemang dinala ni Jasper noon pa man salamat sa kanyang strategic vision. Gayunpaman, ang 8,861 ang tanging mature at operating platform na mayroon ang Abilon Inc. sa sandaling iyon. Kung gusto niyang alisin iyon upang tumuon sa isang shopping platform para sa mga individual, maaaring hindi pa handa ang merkado na tanggapin ang kanyang ideya, at lahat ng pagsusumikap at pagsisikap na ginawa ng mga empleyado ng kanyang kumpanya hanggang ngayon ay magiging walang kabuluhan. Hindi sa banggitin, ang shopping platform na ito para sa mga individual ay isang magulo pa ring konsepto sa ulo ni Wayne. Hindi pa niya naperpekto ang istruktura nito o pinipino ang mga detalye. Kaya naman, nang magsalita si Jasper tungkol dito, si Wayne ay napuno ng pananabik, na para bang nakilala niya ang kanyang kalahati. Kaya hindi ako baliw. Napaisip din siya. At the very least, hindi lang ako ang baliw dito. Sa tingin mo talaga gagana iyon? Excited na tanong ni Wayne. Tumanggaw si Jasper at sumagot ng may katiyakan, ito. Naisip ko na ito dati, ngunit ang mga gastos sa paglipat sa modelong ito ng negosyo ay masyadong mataas, nakasimangot si Wayne habang nagsasalita. Mr. Marlon, hindi dumarating ang tagumpay ng walang magandang dahilan. Kailangan mong pagbayaran kung gusto mong magtagumpay sa mundong ito, mahinahong wika ni Jasper. Siguro tama ka, mukhang malalim ang iniisip ni Wayne. Hindi makapaniwalang tumingin si Jose sa dalawa pa at mamulong, nagalit ba kayong dalawa? Puro investments ang pinag-uusapan namin. Paano tayo napunta sa paksa ng pagbabago sa diskarte sa pagpapatakbo ng buong kumpanya? Mr. Marlon, hinding-hindi papayag si Softwin dito. Agad na kumunat ang noo ni Wayne. Kasalukuyang hawak ng Softwin ang higit sa 40% ng mga pagbabahagi ng Abilon Inc. Kung wala ang kanilang pag-aproba, hindi maisakatuparan ni Abilon ang kanilang mga ideya. Sa paksang iyon, may isa pa akong gustong pag-usapan sa inyong dalawa, panimula ni Jasper na may banayad ng ngiti. Ang pangunahing dahilan kung bakit si Abilon ay mabiktima ng kritisismo sa hinaharap ay ang katotohanan na ang Softwin, isang Sunriser Investment Bank, ay isang pangunahing stakeholder. Nagalit ito sa kanilang mga kababayan, dahil naramdaman nila na ang paglahok ng isang Sunriser ay nagpababa kay Abilon sa isang negosyo sa summer. Gayunpaman, alam ni Jasper na ito ay normal na pagpopondo sa mundo ng negosyo. Hindi ito kasing laki ng ginawa ng ilang tao. Gayunpaman, ngayong dumating na ang pagkakataon, tumanggi si Jasper na ibigay ang napakalaking mapagkukunan ng kita sa isang Sunriser. Ang Abilon ay magiging mas malaki kaysa sa Terrizone sa hinaharap. Higit sa lahat, ang negosyo ni Abilon ay direktang maiuugnay sa pang-araw-araw na buhay ng mga sibilyan at ganap na isinama sa kung paano gumagana ang pang-araw-araw na lipunan. Ang Terrizone ay isang social networking at gaming company lamang. Ito ay hindi maihahambing sa Abilon sa mga tuntunin ng kanilang kahalagahan sa lipunan. Ang pamumuhunan ng Softwin sa Abilon ay ang pangunahing dahilan kung bakit sila ay nakaligtas sa hinaharap na krisis sa pananalapi, na naging dahilan upang ang Abilon Inc. ay isang kumpanya na nais ng mga mamumuhunan sa buong mundo. Dahil dito, kinailangan ni Jasper na sipain si Softwin palabas ng larawan kahit anong mangyari. I can invest as much as you want, without limit. Ngunit ang tanging hiling ko lang ay alisin mo si Softwin sa iyong listahan ng mga shareholders. Dahil sa sinabi ni Jasper ay agad na napaisip si Jose kung baliw ba ang lalaki. Samantala, magkadikit ang mga kilay ni Wayne. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 981. Ano man ang naisin ng dalawa, ang kahilingan ni Jasper ay napakahirap na tuparin. Mr. Lane, tinanggap namin ang 20 milyong US dollars na halaga ng pamumuhunan mula sa Softwin. Pinondohan nila kami ng 3 beses sa kabuuan, at hawak nila ang 41% ng mga bahagi ni Abilon. Natatakot ako na hindi makatotohanan ang iyong kahilingan, sabi ni Jose. Malalaman mo lang kung makatotohanan kapag sinubukan mo. Bukod dito,
Hindi ba't mas mapagkakatiwalaan na magtrabaho kasama ang isang kamag-anak na Summer kumpara sa isang Sunriser? Tanong ni Jasper. Kumunot ang noo ni Jose at mabilis na sinabi, Mr. Lane, hindi mahalaga ang nasyonalidad sa mundo ng negosyo, at ang kapital ay internasyonal. Naiintindihan ko kung saan ka nanggaling, Mr. Salazar. Total, ipinanganak ka sa Noate at lumaki ka sa ibang bansa. Normal lang na mas progressive ka. Ngunit dapat mong maunawaan na habang ang kapital ay internasyonal, ang mga kapitalista ay hindi. Lalo na hindi sa Summerland. May mga bagay na hindi natin dapat kalimutan. Kung pantay-pantay ang lahat, paano mo ipapaliwanag ang kabisera at teknolohikal na blockade na ipinataw ng ibang mga bansa sa Summerland? Magtatalo na sana si Jose nang hilahin siya pabalik ni Wayne. Jose, maaaring hindi mo alam ang sitwasyon sa bansa dahil lumaki ka sa ibang bansa, ngunit tama si Mr. Lane tungkol dito. Umiling si Jose pagkatapos pakinggan si Wayne at sumagot, sige. Ngunit kahit na, paano natin tatanggalin si Softwin bilang isang shareholder? Imposible. Tumingin si Wayne kay Jasper at sinabing, gabi na, Mr. Lane, kaya hindi na namin ipagpaliban pa ang iyong pahinga. Kailangan nating pag-isipan ito at talakayin din ito sa iba. Baka pwede tayong mag-usap sa ibang pagkakataon. Tumayo si Jasper at sumagot, then we'll stay in contact. Hihintayin ko ang iyong magandang balita. Tumango si Wayne. Kinamayan niya si Jasper at umalis kasama si Jose. Nakatayo si Jasper sa pasukan ng opisina at pinanood ang mga figure ni Wayne at Jose sa gabi. Nanatiling nakakunot ang kanyang mga kilay sa buong oras. Babalik din ba tayo, Jasper? Boses ni Julian ang nagpawala kay Jasper mula sa pagkatulala. Gulat na napatingin si Jasper sa oras, 4 na. Umuwi na tayo. Malapit nang magbukang liwayway. Sinulyapan ni Julian si Jasper sa rearview mirror habang nagmamaneho. Nang makita kung paano nanatiling malalim ang iniisip ng huli, hindi niya maiwasang magtanong, ano ang sinabi nilang dalawa, Jasper? Mukhang frustrated ka at hindi ka ngumingiti sa buong biyahe. Hindi ako frustrated. Ngumiti si Jasper at sumagot, napansin ko lang kung gaano kahuse ang ilang tao. Si Wayne ang tinutukoy niya. Inulit ni Jasper ang buong proseso sa kanyang isip pagkatapos ng negosasyon at napagtanto na ang mungkahi para sa konsepto ng TH ay ang tanging pagkakataon na tila natigilan si Wayne. Hindi kasama ang panandaliang paglipas na ito, itinago ng lalaki ang kanyang tunay na emosyon sa buong panahon. Kung ikukumpara, si Jose, na tila mas may karanasan, ay ilang beses nang nawalan ng pag-asa. Ang kakayahang kontrolin ang emosyon ng isang tao ay isang pangangailangan na kailangan ng bawat matagumpay na nangungunang negosyante. Oo naman, ito ay maaaring matutunan, ngunit ang likas na katangian ng katangiang ito ay mas likas kaysa natutunan. Tulad ng para sa mga pangako na ginawa ni Wayne sa talakayan. Wala, ibig sabihin, ilang oras nang nag-usap silang tatlo at lumabas na walang dala. Palagi na lang magiging Wayne Marlon si Wayne Marlon, bulong ni Jasper sa sarili. Bumusina ang sasakyan sa mga kalsada at lumipas ang oras habang pauwi na sila. Biglang napangiti si Jasper nang mapansin niyang nakabukas pa rin ang ilaw sa kwarto ni Wendy sa itaas. O sige, walang silbi ang pag-aalala tungkol dito. Ang mas matalinong siya ay mas mahusay, tanging matatalinong lalaki lamang ang gumagawa ng mga tamang desisyon. Habang bumubuti ang mga bagay, ang unang sinag ng sikat ng araw ay bumagsak sa abot tanaw. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 982. Bumaba na sila ng sasakyan at agad na bumalik si Julian sa kanyang kwarto para magpahinga matapos magpuyat buong gabi kasama si Jasper habang ang huli ay tahimik na umakyat sa hagdan. Maingat na binuksan ni Jasper ang hawakan ng pinto. Salamat sa nakasinding table lamp. Natanong ni Jasper si Wendy na nakahiga sa kama at nakatitig sa kanya ng matingkad na pares ng mga mata. Nagising ba kita? Tumawa si Jasper, tinulak ang pinto at pumasok. Tumabi si Wendy at sinabing, Ma'am, bakit ang tagal mong bumalik? Lampas 2 na nang makarating ako sa Noretes. Pagkatapos ay kailangan kong magmadali upang kausapin sina Wayne at Jose. 4, halos 5, nang matapos kami, paliwanag ni Jasper. Pagsilip sa oras, napagtanto ni Jasper na eksaktong 5:30 na ng umaga. Napaungol si Wendy kay Jasper,
Ano ba ang mahalaga na kailangan mong sumugod at salubungin sila sa kalagitnaan ng gabi? Hindi mo ba magagawa bukas? Tumawa si Jasper. Ito ang pagpapakita ko ng respeto sa kanila. Ang kanilang handang maghintay ay pagpapakita ng kanilang sinseridad. Kailangan mong bigyan ng sapat na paggalang ang mga tulad ni Wayne kung gusto mong makipagsosyo sa kanila, o hindi rin sila magiging sinsero sa iyo. Curious na tanong ni Wendy, hindi pa kita nakitang maasikaso kahit noong una pa lang si Terryzone. Ganito ba kalakas ang Wayne na ito mula sa Abilon Inc.? Siya ay higit pa sa makapangyarihan. Nakangiting pinisil ni Jasper ang ilong ni Wendy, naramdaman ang malambot at mainit na balat sa ilalim ng kanyang mga daliri habang nagsasalita. Kung magplano ang lahat, malalampasan niya ang imahinasyon ng lahat sa hinaharap. Oo naman, bluffang mo pa. Para kang con artist. Tinulak ni Wendy si Jasper. Maligo ka na at matulog ka na. Hindi maganda sa katawan mo kung magpuyat ka. Kailangan mong magpahinga. Naligo na ako sa bahay ng nanay ko sa Brack County bago ako bumalik, sagot ni Jasper, na humiga sa kama ni Wendy at nahiga. Napabuntong hininga si Wendy. Anong ginagawa mo? Matulog ka na sa sarili mong kwarto. Ang dalawa ay napakakilala, na ginawa ang lahat maliban sa huling hakbang. Ganun pa man, sa dalawang magkahiwalay na kwarto pa rin sila natutulog. Bagamat hindi ito ang unang pagkakataon na itinutulak ni Jasper ang kanyang kapalaran. Pagod na ako at malamig ang kama doon. Ang init dito, kaya hayaan mo akong mahiga saglit. Humiga si Jasper sa tabi ni Wendy para halos may akap niya ito palapit sa kanya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at dinama ang init at homey na pabango na bumalot sa kanya habang siya ay bumulong-bulong, sandali lang, konti lang at babalik ako. Labis na nahihiya si Wendy at gusto niyang itulak si Jasper, ngunit naramdaman niyang sumikip ang puso niya nang makita niya ang malababy na tampok sa mukha ni Jasper nang pumikit ito. Maaaring hindi alam ng iba kung gaano ka-busy si Jasper, ngunit tiyak na alam niya. Hindi kasama ang 2 araw noong Pasko kung saan siya ay mas malaya, ginugol ni Jasper ang bawat ibang araw sa pagharap sa lahat ng uri ng mga isyu. Hindi banggitin, ang mga problema na nangangailangan ng kanyang personal na atensyon ay patuloy na umuusbong. Sinimulan ni Jasper ang kanyang negosyo noong nakaraang taon at pinaunlad ito ng husto, ngunit ginugol din niya ang taong iyon ng labis na abala nang hindi nagkakaroon ng anumang pagkakataong huminga. Naging patas ang Diyos sa lahat. Si Jasper, halimbawa, ay may kayamanan na hindi maisip ng mga ordinaryong tao sa buong buhay nila, ngunit nawala ang lahat ng kanyang personal na oras bilang kapalit. Marahang hinaplos ni Wendy ang mukha ni Jasper, naramdaman ni Wendy na natunaw ang kanyang puso. Ayos lang, matulog ka na. Inaliw ni Wendy ang isang pagod na si Jasper na may kahinahunan at lambot. Nakakulong sa makalangit na yakap na ito, bahagyang hamatak paitaas ang mga labi ni Jasper, at dahan-daang nagsimulang mapuno ang silid ng mga hilik. Makalipas ang halos 2 oras, ganap na maliwanag ang kalangitan. Nakahiga si Wendy, hawak-hawak si Jasper sa kanyang mga bisig ng higit sa 2 oras na halos oras na para magtrabaho. Walang ibang pagpipilian, itinulak ni Wendy ang kanyang manhid na katawan mula sa kama at maingat na lumabas ng silid. Nakarating na siya sa pintuan nang makita niyang pababa ng hagdan ang kanyang ama. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 983. Bumalik na si Jasper. Tanong ni Dawson habang pinagmamasdan ang kanyang anak na sumilip. Sinubukan kaagad ni Wendy na maging natural at tumango. Madaling araw na nang bumalik siya. Itong munting brat, kakausapin ko siya mamaya, hindi magandang sirain ang katawan mo para lang sa trabaho, sabi ni Dawson. Hindi ba't ganoon din kayo noong bata pa kayo? Binatukan naman ni Wendy. Matagal nang nasanay ang kanyang anak na pumanig kay Jasper, iniunat ni Dawson ang kanyang leeg upang tingnan ang pintuan ng silid sa likod ni Wendy at nagtanong, natulog ba si Jasper sa iyong silid kagabi? Agad namang namula si Wendy at nahihiyang sinabi, "Stop. Ano ang lahat ng mga tanong na ito? Sabi ko sa iyo, madaling araw lang siya nakabalik. Nakatulog siya sa sandaling bumalik siya, kaya ano ang dapat kong gawin? Hilahin siya sa kwarto niya. Patas na punto. You'd never have the heart to do that," panunokso ni Dawson na may kasamang mapaglarong chuckle. Nakakainis ka, magtatrabaho na ako. Mabilis na tumakas si Wendy, dala ang kanyang pitaka sa likod niya. Hehe, itong batang ta.
Sa wakas ay tumigil na siya sa pagiging matigas ang ulo. Tuwang-tuwa si Dawson nang tumingin siya sa nakasarang pinto. Papunta na ang chubby kong apo. Maya-maya lang ay umalangaw-ngaw ang boses ni Tiffany mula sa ibaba. Oh, Kuya Schuler, hindi ka pa nag-aalmusal. Hindi ako kumakain. Oh, at maaari ka bang maghanda ng isang mangkok ng mainit na lugaw? Nakatalikod si Jasp at natutulog pa siya, pero gusto niyang magkaroon ng isang mangkok ng lugaw paggising niya, at kumakain lang siya kasama ng itim. Mga atsara ng ilog, magtatampo siya kung anuman. Mayroon kaming ito sa pangalawang stand sa refrigerator. Bye. Natahimik si Dawson nang marinig siya. Ang babaeng ito, malamang nakalimutan na niya kung ano ang gustong kainin ng kanyang ama sa puntong ito. Habang humihilik si Jasper sa kwarto ni Wendy, nanatili naman si Wayne at Jose. Nakahiga si Wayne sa kama sa hotel habang pinagmamasdan si Jose na frustrated sa kanyang harapan. Sinasaway siya ni Jose paminsan-minsan habang tumatakbo siya, at nakita ni Wayne ang kanyang sarili na parehong naiinis at natatawa sa sitwasyon. Anong tinatawa-tawa mo, Mr. Marlin? Hindi ako nagbibiro dito. Magkakaroon tayo ng malaking problema kung malalaman ni Softwin ang nangyari sa meeting ngayong gabi. Hinayla ni Jose ang isang upuan at umupo sa tabi ng kama bago niya sinabi kay Wayne ng mahigpit. At ang B2C na si Jasper ang nag-propose. Inaamin ko na ang kanyang pag-unawa sa e-commerce ay lampas sa aming imahinasyon, ngunit siya ay masyadong walang muwang. Walang paraan na magiging ganoon ka-simple ang plano. Ang C2C at B2C ay maaaring parehong mga diskarte sa e-commerce, ngunit ang mga ito ay lubos na naiiba. Maging tayo mismo ay bulag na, kaya paano siya magiging kumpiyansa na gagana ito? Ang mga kamay ni Wayne ay unan ang kanyang ulo habang tinanong niya si Jose, kaya hindi mo ito sinusuportahan. Magsasalita na sana si Jose nang parang may na-realize siya. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Wayne habang nagtatanong, hindi mo naman siguro maibabahagi ang ideya ni Jasper, di ba? Bumantong hininga si Wayne at sumagot, akala ko noon, sa lahat ng tao sa bansa, ako ang may pinakamaraming alam tungkol sa e-commerce. Pero ngayong naiisip ko, siguro masyado akong mayabang. May mga taong may kakayahan pa. Sa bansa, kunin mo halimbawa si Jasper. May dahilan kung bakit matagumpay niyang namuhunan sa Sena at Terryzone, at nailista pa si Sena sa Nasdaq. Baliw ka. Pareho kayong baliw, Jose stated. Seryosong wika ni Wayne, pag-isipan mo, Jose. Ang mga problemang sinabi sa amin ni Jasper tungkol sa 8,861, hindi ba ang mga ito ang eksaktong parehong mga problema na inaalala namin sa lahat ng ito? Tayong dalawa lang ang nandito, so let's be honest and admit it. Oo, may mga problema at hindi ito malulutas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 984. So ano ang nasa isip mo? Tumingin si Jose kay Wayne at seryosong nagtanong, pinaplano mo bang makipagsosyo kay Jasper at tanggalin si Softwin sa listahan ng mga shareholders? Pagkatapos ay nakikipagtulungan sa Jasper upang lumikha ng isang online shopping platform para sa mga individual. Ako ay magiging tapat sa iyo, Mr. Marlon. Kung gusto mong maging malaki ito ni Abilon, kailangan mong bantayan ang reputasyon ng negosyo sa simula pa lang. Kakakuha lang namin ng puhunan ni Softwin at ngayon ay biglang nagbago ang aming isip at nakikipagtulungan kay Jasper laban kay Softwin. Kung lumabas ang balita tungkol dito, wala nang magnanais na makipag-partner kay Abilon. Marahan na ngumiti si Wayne at sinabing, parehong si Softwin at JW ni Jasper ay napakalaking figure para kay Abilon. Hindi natin kayang masaktan ang alinman sa kanila, at hindi rin tayo maaaring walang ingat na pumili ng isang partido na papanigan. Napag-isipan ko na, at ang pinakamagandang gawin ngayon ay hayaan silang lumaban sa kanilang mga sarili. Ang pagiging mahina ni Abilon ay naglalagay sa amin sa isang malaking kawalan, kung kaya't kami ay ganap na walang pagtatanggol laban sa mga titans tulad ng Softwin o JW. Ngunit ang aming kalamangan ay nakasalalay sa katotohanan na pareho ng mga kumpanyang ito ang gusto sa amin. Tingnan mo si Jasper, bakit sa tingin mo gusto niyang tanggalin si Softwin? Dahil ang Softwin ay isang Sunriser Investment Bank. Huwag kang walang muwang. Naglakas loob akong sabihin na kahit na ang isa sa pinakamayamang mamumuhunan ng Summerland ay namuhunan sa amin sa halip na sila,
Si Jasper ay magkakaroon pa rin ng isang plano upang alisin ang mga ito dahil ang kanyang mga interes ay nangangailangan nito. Ganyan lang siya. Sa makatuwid, ang sitwasyon dito ay parehong gusto ni na Jasper at Softwind na magkaroon ng ganap na Abilon. Gumagana ito para sa amin, kaya lihim kaming maglalabas ng impormasyon sa magkabilang partido. Hayaan silang lumaban sa kanilang sarili, at makikipagsosyo tayo sa sino mang manalo. Si Jose ay mukhang nagmumuni-muni matapos marinig na nagsalita si Wayne. Pagkaraan ng mahabang panahon, dahan-dahan niyang sinabi, mahusay na linya ang tinahak mo rito, Mr. Marlon. Ang pinakamaliit na pagkakamali at haantong tayo sa pagkakasala sa parehong malalaking kumpanya. Sa oras na iyon, talagang mababaliw na tayo. Hindi mangyayari iyan, may kumpiyansa na sabi ni Wayne, walang personal na damdamin sa negosyo, mga benepisyo lamang. Ang parehong tuntunin ay nalalapat kina Miles at Jasper. Ngunit paano ang tungkol sa iyo? Tanong ni Jose. Ako. Hinaplos ni Wayne ang kanyang leeg at dahan-daang sumagot, gusto ko lang na lumaki si Abilon, pero bago iyon, kailangan nating pag-isipan kung paano ito mapapanatili. Wala man lang sumagi sa isip ko. Matiim na tinitigan ni Jose ang isang katamtamang hitsura ni Wayne. Biglang naisip niya na ang taong ito na hinahangaan niya at handang sundan ay hindi lang isang charismatic entrepreneur, kundi isang tusong negosyante din. Marahil ang katangiang ito ay nagpapanatili sa kanya ng buhay at pagsipa sa lipunang ito kung saan ang mga malalakas lamang ang nabubuhay. Kuwit, hapon na nang magising si Jasper. Matagal-tagal na rin mula noong nakatulog si Jasper nang napakakomportable at walang tunog. Pagkalabas ng kama, naligo si Jasper at masiglang naglakad pababa. Mr. Lane, masunareng bati ni Tiffany kay Jasper. Napangiti si Jasper nang makita niya si Tiffany na nakasuot ng apron sa baywang at guwantes sa mga kamay habang ginagawa ang mga gawain. Hindi mo kailangang gawin ito. Ang kailangan mo lang gawin ay magluto. Hindi mo na kailangang maghugas ng pinggan, dahil mayroon kaming mga partikular na tao para dyan. Sagot ni Tiffany habang namumula, pero wala akong gagawin buong araw kung hindi ko ito gagawin, at masama ang pakiramdam ko. Para akong nakakakuha ng matitirhan, makakain, at nababayaran sa walang ginagawa. Mas maganda ang pakiramdam ko kung tumulong ako ng ganito. May gusto ka bang pag-aralan? Tanong ni Jasper. Natigilan si Tiffany at natatarantang tumagilid ang ulo niya. Mag-aral. May hindi tama ba ang ginagawa ko? Hindi yan ang ibig kong sabihin, kinawayan niya ni Jasper. Ang gusto kong itanong, gusto mo bang bumalik sa paaralan at mag-aral? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 985. For a split second, nakita ni Jasper ang isang malinaw na flash ng excitement na dumaan sa mga mata ni Tiffany para lang sila ay lumabong pagkatapos. Bahagya niyang itinagilid ang ulo niya at umiling-iling, ngunit hindi siya umimik. Pag-isipan mo, kung gusto mong mag-aral, pwede kitang ipadala sa unibersidad. Ang iyong pagpili ng mga pambansang unibersidad. May mga paraan ako para makapasok ka, at babayaran ko ang tuition mo at buhay mo doon. Huwag kang mag-alala sa kapatid mo, may babayaran din ako sa pag-aaral niya. Magpapadala din ako ng mag-aalaga sa kanya. Ay trato mo ito bilang pagpapahiram ko sa iyo ng pera. You can pay me back by working for me after graduation, malumanay na wika ni Jasper. Malumanay na sagot ni Tiffany, salamat, Mr. Lane. Call me Jasper, naglakad si Jasper sa kusina, may makakain ba? Tama, pinagawa ako ni Kuya Schuler ng isang mangkok ng lugaw para sa iyo. Mainit pa kaya hayaan mo akong ilabas ito para sa iyo. Salamat, iyon mismo ang gusto kong kainin. Oo. Mayroon ka rin ng paborito kong brand ng atsara. Sinabi ni Big Sis Schuler. Magtatampo ka daw kung ibang brand. Huwag kang makinig sa kanya, hindi ako ganoon kapartikular. Kuwit, sa Presidential Office ng Softwinds Summerland Branch, habang si Jasper ay nakikipag-chat kay Tiffany sa lugaw. Kasalukuyang nakikinig si Echo Welch sa ulat ng kanyang nasasakupan. Mr. Welch, ito ang alam natin sa kasalukuyang sitwasyon. Ang aming mga mapagkukunan ay lubos na maaasahan, dahil narinig ko ito ng direkta mula sa isa sa mga senior executive ng Abilon. Ngumisi si Echo at sumagot, maliit pa rin ang kumpanya ng Abilon Inc.,
ngunit naniniwala si President Sean mula sa headquarters na mayroon silang napakagandang hinaharap. Sinabi niya sa akin na bumuo ng isang magandang relasyon kay Wayne bago ako dumating upang kunin ang aking posisyon dito sa sangay ng Summerland. Hindi pa nga ako matagal dito at itong si Jasper Lane ay gustong maging isa sa mga shareholders ni Abilon. Hindi ba niya alam na si Softwin ang majority shareholder ni Abilon? Sa palagay niya kaya niyang nakawin ang aming mga ari-arian nang wala kaming pag-aproba. Sandaling nag-alinlangan ang nasasakupan bago sumagot, Mr. Welch, nakagawa na ako ng ilang paghuhukay sa JW Capital na ito at sa palagay ko ay hindi magiging madali ang pakikitungo sa kanila. Si Jasper ang pinaka may kakayahang tao sa industriya ng .com ng Summerland. Parehong pagmamayari sina Sena at Terrizone. Bukod dito, nag-invest din ang JW Capital sa ibang industriya. Ang JW Electronics, halimbawa, ay nakipagsosyo sa Coronas Senadortel Corporation. Ang kumpanya ay bumili ng MP3 patented na teknolohiya ng Senadortel at nagtagumpay sa pag-upgrade nito, kaya naging ang tanging kumpanya na gumagawa ng MP4 sa mundo. Kasali rin ang JW Capital sa industriya ng real estate. Hindi masusukat ang kanilang lakas sa Southeast Province. Ayon sa pagsusuri na isinagawa ng aming mga profesional, ang JW Capital at ang mga subsidiary nito ay maaaring magkaisa upang bumuo ng isang komprehensibo at malakas na modernisadong grupo. Natatakot ako na ang padalos-dalos na pagsisimula ng isang salungatan sa kanila ay magbabante sa mga plano ni Softwin na mahanap ang katayuan nito dito sa Summerland. Kumuha ng dart si Echo at biglang ibinato sa target na nakasabit sa dingding. Sa pamamagitan ng isang whoosh, ang dart ay tumpak na tumusok sa puso ng target na 6 hanggang 7 metro ang layo. Kumpiyansa na ngumiti si Echo at nagsalita sa malamig na tono, "Masyado kang mag-isip, Yona. Dapat mong maunawaan na ang ilang mga inapo ay ipinanganak na duwag na nang aapi lamang sa mga mas mahina sa kanila. Maaari silang lumaban ng husto sa kanilang mga sarili, ngunit hinding-hindi sila magiging kalaban sa ating mga dakilang Sunriser. Tawagan mo si Jasper. Papuntahin siya kaagad sa Waterhoof City. Sabihin mo sa kanya na gusto ko siyang makita." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 986. Kara-rating lang ni Jasper sa kanyang opisina at umupo sa kanyang upuan nang sumugod si Malcolm. "Bakit ka ba kinakabahan, Malcolm?" Nagtataka namang tumingin si Jasper kay Malcolm. Umupo si Malcolm sa harap ni Jasper at nakasimangot. Mukhang tense ang lalaki. "Nakatanggap ako ng tawag mula kay Softwin 10 minuto bago ka dumating," nagsalita si Malcolm. "Softwin, Sunrise Land ang tawag." Tumawa si Jasper. Higit pa sa inaasahan niya ang reaksyon ni Softwin. Naisip niyang maghintay pa siya ng kahit ilang araw bago nila malaman. Hindi niya inaasahan na tatawag si Softwin ngayong hapon, pagkatapos ng pag-uusap nila ni Wayne at Jose noong nakaraang gabi. Nang hindi man lang mag-isip tungkol dito, alam ni Jasper na si Wayne ang nagkusa na ipaalam kay Softwin. Ito ay isang makatwirang hakbang. Kung hindi naiintindihan ng isang negosyante ang konsepto ng pagbebenta sa pinakamataas na bidder, maaari rin silang sumuko sa pagnenegosyo. Gusto ni Jasper na alisin si Softwin sa equation, ngunit walang paraan na sumuko si Softwin kay Abilon pagkatapos ng kanilang $20 milyong na pamumuhunan. Ang kanilang salungatan ay kapalaran, at ito ay isang oras na lamang bago niya kinailangan na labanan si Softwin. Hindi. Ito ay isang tawag mula sa kanilang tanggapan ng pampanguluhan ng sangay sa Summerland. Ang pangalan ng kanilang pangulo ay si Echo Welch, isang may kakayahang binata na yumako sa posisyon sa kanyang 30s. Hindi siya magiging madali. Kalaban, wika ni Malcolm. "Anong sabi niya?" tanong ni Jasper. Gusto niyang makapunta ka sa Waterhoof City ng mas mabilis hanggat sinasabi niyang gusto kanyang makilala. Tumangala si Jasper kay Malcolm at itinuro ang sariling ilong habang nagsasalita, "Sino ang kamukha ko? Pwede bang utusan lang ako ni Tom, Dick, o Harry?" tanong ni Malcolm. "So hindi ka pupunta?" Tumawa si Jasper at sumandal sa upuan niya. "Maaari tayong magkita, ngunit kailangan niyang pumunta sa Norris City. Maaari niyang patuloy na mangarap kung sa tingin ko ay tatakbo ako sa lahat para salubungin siya sa Waterhoof City dahil lang sa tumawag siya." Medyo awkward na sagot ni Malcolm. "I think we should avoid clashing with Softwin right now."
Or at least, try to leave both of you as room to retreat. Hindi magiging bentahe sa amin kung ang aming relasyon sa kanila ay nagiging masyadong pilit. Malcolm, sa tingin mo dahil hindi tayo kapareha ni Softwind ngayon, dapat tayong sumuko sa mga hinihingi nila sa maraming bagay? Oo. Tanong ni Jasper. Tumanggaw si Malcolm. Pinaninindigan ko ang desisyon ko. Tama ka. Sa teknikal na pagsasalita, ang iyong ideya ay ganap na maayos. Pero kailangan mong intindihin na pagdating sa negosyo, ang mahihina lang ang sumusuko. Ang mga patakaran ng negosyo ay tulad ng mga batas ng gubat. Kapag ang dalawang leopardo ay nakatingin sa iisang slab ng karne, isa sa kanila ang susuko dahil mas mahina sila. Sa bandang huli, ang mahinang leopardo na iyon ay nauuwi sa gutom habang ang isa naman ay makakain ng busog at lumalakas. Gamit niyan, ang nagugutom na leopardo ay walang ibang pagpipilian kundi ang sumuko muli sa susunod. Ang maliit na pagkakaiba sa lakas ng magkabilang partido ay patuloy na lalago sa bawat pagsuko hanggang sa ang malakas na leopardo na iyon ay kumagat at mapatay ang isa pa kapag naubusan na ito ng mga kompromiso. Nagkibit balikat si Malcolm. Sa palagay ko ito ang pagkakaiba sa pagitan ng mga profesional na tagapamahala at mga negosyante. Isinaalang-alang ko ang kasalukuyang palot ng mga problema ni J.W. Capita. Ang pinakahalata ay ang aming mahigpit na daloy ng pera. Ang kontribusyon ni Sena dito ay sapat lamang upang mapawi ang kumpanya mula sa isang break sa cash flow, at napakalayo namin sa pagpapatakbo ng comfortable. Ngunit bilang pinakamalaking pamumuhunan ng Sunrise Land, ang huling bagay na kulang sa Softwind ay cash. Kung pupunta tayo sa ganap na digmaan ngayon, malamang na makagat tayo hanggang sa mamatay tulad ng sinabi mo. Tumayo si Jasper at tinapik ang balikat ni Malcolm habang nakangiti. Alam kong nag-aalala ka, Malcolm. Alam kong hindi madaling maging sobrang tipid bilang isang operations officer. Ilang buwan pa, maghintay ka pa ng ilang buwan at bibigyan kita ng malaking pag-agos ng pera. Pagkatapos ay ganap nating malulutas ang mahigpit na daloy ng pera ng kumpanya. Nagningning ang mga mata ni Malcolm. Talaga, kailan pa ako nagsinungaling sa'yo? Tumawa ng malakas si Jasper. Sige, kung ganoon, hihintayin ko ang iyong magandang balita. Habang pinagmamasdan niyang masayang bumalik si Malcolm sa sarili niyang opisina, muling nagsalita si Jasper, at kung tumawag ulit si Softwind, sabihin mo sa kanila ang sinabi ko. Kung hindi sila tumawag, iwan mo na lang. Hindi ako tutol na makipagkita sa kanila, ngunit kailangan nilang pumunta sa Norritos City. Ito ay isang tanong ng prinsipyo kaya hindi ito mapag-usapan. Hindi ko iniaalok ang aking sarili sa kanila sa isang pinggan na pilak. Ikaw ang boss, anuman ang sasabihin mo ay nangyayari. Kuwit, nang makarating kay Echo ang tugon ni Jasper, ang mayabang na pangulo ng Softwind's Summerland branch ay nagalit gaya ng inaasahan. Talagang walang pakundangan. Yun yung sinabi niya. Gusto niyang makilala ko siya sa Norritos City. Malamig na sigaw ni Echo. Yes, Mr. Welch, magalang na sagot ni Yona. Okay, kung gayon. Kung ayaw niyang sumama, puntahan natin siya. Prepare for a trip. I'm going over to Norritos City, malamig na pahayag ni Echo. Mr. Welch, hindi ba ang pagsunod natin ay hahampasin lamang natin ang kanyang ego? Curious na tanong ni Yona. Ego. Alam niyang mas naiinip kaming makipagkita sa kanya kaysa sa kabaligtaran. Wala siyang dapat ipag-alala dahil nandoon si Wayne sa Norritos City. Ang karagdagang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng dalawa ay halos hindi kapakipakinabang sa amin, kaya kailangan naming sumali sa kanilang mga negosasyon sa lalong madaling panahon. Itong si Jasper ay isang tusong tao. Alam niya na hindi tayo maaaring umupo dito at manood habang nagpapatuloy siya sa pakikipag-usap kay Wayne sa Norritos City, kaya wala tayong ibang pagpipilian kundi ang puntahan siya. Gayunpaman, magdadala din kami ng regalo. Malamig na wika ni Echo, yung MP4 na pinapagawa niya ng electronics company, sikat ba ito pabalik sa Sunrise Land? Ito ay, ang MP4 ng JW Electronic ay naging pinakamahusay na nagbebenta ng mga imported na produkto ng uri nito sa Sunrise Land sa loob lamang ng 2 buwan. Nagdudulot pa ito ng sakit sa ulo ni Ronnie at Takhiba, ang pinakamahusay na Sunrise Electronic Production Company sa buong mundo. Madali.
Ang pinakamalaking kumpanya ng pag-import ng electronics ng Sunrise Land ay ang Kobe Trading Co., Limited, tama ba? At nagkataon lang na kami ang kanilang parent company. Ipaalam sa mga tao sa bahay na mula ngayon, walang MP4 mula sa JW Electronics ang pinapayagang pumasok sa merkado ng Sunrise Land. With that, malamig na tumawa si Echo. Ngayon, hindi lang namin tuturuan ng leksyon si Jasper, ngunit nakuha namin ang mga pabor ng aming mga kumpanya ng electronics sa bahay. 2 ibon na may isang bato. Sigurado akong magugustuhan ni Jasper ang Reg Along dala natin sa kanya. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 987. Ang isang modernong kumpanya ay nagnenegosyo at naghatid ng impormasyon ng mas mabilis kaysa sa may isip ng mga tagalabas. 1 oras lang ang kailangan para maipatupad at maisakatuparan ang anumang impormasyon o desisyong ipinadala mula sa sangay ng Softwind sa Summerland sa punong tanggapan ng Softwind sa Sunrise Land. Pagkatapos ng lahat, ito ay magandang balita sa karamihan ng mga kumpanya ng Sunrise Electronics. Kasalukuyang hawak ng JW Electronics ang buong paglilisensya sa patentadong teknolohiyang MP4. Nagpatupad din sila ng technical blockade, kaya walang paraan na ibabahagi nila ang patent na ito. Maging si Ronnie, na may pinakamahuhusay na technician sa bansa, ay nangangailangan ng mahabang panahon at kapital kung gusto nilang lampasan ang technical blockade ng JW at magtagumpay. Bilang resulta, ang mga kumpanya ng Sunrise ay maaari lamang manood habang ang JW Electronics ay dahan-daang nang ibabaw sa merkado ng music player ng Sunrise. Bilang isang bansang kilala sa paggawa ng mga advanced na teknolohikal na kalakal, kinailangan nilang panoorin ang isang kumpanya mula sa isang hindi maunlad na bansa na unti-unting natupok ang kanilang bahagi sa merkado. Ito ay lubhang nakakahiya para sa mga mapagmataas na Sunrisers. Kaya, ang desisyon ni Softwind ay nakakuha ng mayorya ng suporta ng kanilang mga kababayan. Noong gabing iyon, isang cargo ship na puno ng mga MP4 ng JW Electronics mula sa Summerland ay papasok na sana sa Sunrise Lands Customs ayon sa normal na pamamaraan ng pamamahagi ng mga benta ng ito ay tinanggihan. Ang dahilan ay ang Kobe Trading Co., Limited, na nasa isang mapayapa na pakikipagsosyo sa JW Electronics sa lahat ng ito, ay unilateral na tinapos ang pakikipagsosyo at hindi na gusto ang mga kalakal. Agad namang nakatanggap ng balita si Lance na nakaklak na at pauwi na. Hindi nang ahas si Lance na maghintay hanggang kinaumagahan. Nang mapagtanto na isang malaking problema ang lumitaw, sinunod niya ang protocol at agad itong iniulat sa kanyang superior, ang Pangulo ng Electronic Group ng JW Capital, gayon din ang Direktor ng Human Resources ng JW Capital, si Chad Wright. Kasalukuyang nasa meeting si Chad kay Jasper nang ipaalam ito sa kanya. Agad niyang hiniling na maputol ang pagpupulong upang maiulat niya ang isyo kay Jasper. Napuno ang conference room ng mga senior executive ng JW Capital sa Norritos City, at nagalit sila nang marinig nila ang balita. Yung mga Sunrisers, tahasan nilang kinukutya ang diwa ng kontrata. Naging maganda ang partnership, pero hindi man lang nila kami ipinaalam bago sila nagpasya na tapusin ang kontrata. Kanino nila tayo kinukuha? Anong ginagawa niya? Hindi ba siya natatakot na hadlangan ang iba mula sa karagdagang pakikipagsosyo? Umalangaw sa conference room ang galit na tono ni Malcolm. Nakasimangot din si Wendy. Hindi siya nasisiyahan sa kawalan ng kakayahan ng mga Sunriser na panindigan ang kanilang salita, ngunit hindi siya kailanman lumahok sa mga pangunahing panlabas na desisyon ng kumpanya, sa halip ay ipinaubaya kay Jasper ang pagdedesisyon. Alam din niya na kung isa sa alang-alang ang kanyang espesyal na katayuan, maraming bagay ang hindi niya maibigay sa kanyang opinyon. Ang kanyang opinyon ay kumakatawan sa opinyon ni Jasper, at bilang may-ari ng buong negosyo, hindi basta-basta makakagawa ng mga desisyon si Jasper. Seryoso ang ekspresyon ng mukha ni Jasper habang dahan-daang tinapik ang daliri sa conference desk. Pagkatapos, lumingon siya kay Chad at nagtanong, kumusta ang international sales ng MP4? Malaki ang takbo ng benta. Nagbebenta kami ng hanggang 2 milyong device bawat buwan sa mga bansang Europeo at United States, humigit kumulang 1 milyong device sa rehiyon ng Southeast Terre, gayon din ng isa pang 300,000 sa Koreana. Kabilang sa kanila, ang aming pinakamalaking merkado sa buong rehiyon ng Terre, hindi kasama ang bansa, ay ang Sunrise Land.
Talagang hinahangaan ng kanilang mga mamamayan ang pinakabagong mga advanced na gadget, at umabot sila sa higit sa 1.8 milyong benta bawat buwan. Sa madaling salita, hindi kasama ang sarili nating bansa, ang Sunrise Land ang pinakamalaking pinagmumulan ng kita sa buong rehiyon ng Terra. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 788. Ito ay upang sabihin, ang Sunrise Market ay bumubuo ng hanggang sa 1/3 ng aming mga pandaigdigang benta, pagtatapos ni Jasper na may bahagyang pagsimangot. Tumanggo si Chad at mataimtim na sumagot, malala na masasaktan tayo nito kung mawawala ito sa kamay, Mr. Lane. Kailangan nating lutesin ang isyo ng seryoso at mabilis. Walang dapat lutesin. Umiling si Jasper at desididong nagsalita, pasamantala kaming susuko sa Sunrise Market. Natigilan ang lahat ng nasa kwarto sa sinabi ni Jasper. Mr. Si Lane, ang mga benta at kita ng Sunrise Market ay napakahalaga sa amin. Malaking kawalan ang gagawin natin kung susuko tayo ngayon, galit na wika ni Chad. Sumagot si Jasper, ito ay isang kalkuladong pag-atake sa negosyo. Ang Sunrise Land ay teritoryo ng kalaban, at ang kanilang kapangyarihan ay makikita kahit saan. Nang hindi inaalis ang utak na ito, si JW lamang ay hindi sapat na malakas para labanan sila sa Sunrise Land. Hindi lang ito makatotohanan. Not to mention, ang Kobe Trading Co., Limited ang lumabag sa kontrata. Kakailanganin nilang magbayad ng kabayaran, at pigayin natin sila ng bawat sentimo na magagawa natin ayon sa kontrata. Iyan ay medyo isang halaga ng pera sa at ng sarili nito. Ang isang matalinong negosyante ay dapat na matukoy kung ano ang nararapat na ipaglaban at kung ano ang hindi. Si Softwin lang ang posibleng dahilan kung bakit biglang tatanggihan ang JW Electronics sa Sunrise Market. Nakahanda na si Jasper na tumanggap ng ganti ni Softwin nang tanggihan niya ang kanilang mayabang na utos, kaninang umaga. Binigyan lang sila ni Jasper ng dahilan para kumilos ng mas maaga. Sa lalong madaling panahon, kailangan niyang tanggihan ang kahilingan ni Softwin na isuko si Abilon. Ang tagumpay ay depende pa rin sa JW at Softwin's labanan laban sa Abilon Inc. JW Electronics ay isa lamang pansamantalang sakripisyo. Kaya tatanggapin na lang natin ito at magpatuloy. Galit na tanong ni Chad. Ngumiti si Jasper at sumagot, of course, not. Dahil nagpa siya ang market ng Sunrise Land na tanggihan kami, hahanap kami ng sarili naming sandata at pag-atake. May sariling mga kaaway sina Ronnie at Takiba ng Sunrise Land. Naaalala pa rin ng pamilyang lang ng Senador Tel Corporation kung paano ginamit ng Sunrise Land ang kanilang mga CD player para kainin ang merkado ng mga record ng CD ng Conrana. Pagkatapos ay bumaling si Jasper kay Chad at itinuro, ikaw at si Lance ay dapat magsimulang mag-impake. Pupunta ka sa Corana sa loob ng 2 araw para pumirma ng partnership sa Senador Tel Corporation. Bibigyan namin ang Senador Tel Corporation ng eksklusibong lisensya sa aming patented na MP4 na teknolohiya, na nagpapahintulot sa kanila na gamitin ang aming teknolohiya upang makagawa at magbenta ng MP4 sa Corana at Sunrise Land. Ibabahagi rin namin sa kanila ang aming pananaliksik sa MP5. Kakausapin ko si Senador Tel at sasang-ayon ako sa mga detalye ng partnership at pamamahagi ng tubo. Kaya hintayin mo na lang ang green light ko. Nagningning ang mga mata ni Chad at sumagot siya, napakalakas ng Senador Tel Corporation, at tiyak na mapuwersa silang pumasok sa merkado ng Sunrise Land. Mr. Lane, napakagandang planong barilin sila sa paa. Masyado pa tayong mahina. Umiling si Jasper at bumantong hininga bago siya sumagot, kung sapat na ang lakas ng JW sa sarili nito, hindi na natin kailangang pakanabangan ang Senador Tel sa ating teknolohiya. Maaari tayong kumita anumang sandali, ngunit ang teknolohiya ay kung paano natin monopolyo ang merkado. Kung walang teknolohiya, anumang pera na kikitain natin ay kailangang dumating bilang resulta ng pisikal na paggawa. Tumanggo si Chad bilang pagsang-ayon sa sinabi ni Jasper. Mayroon na siyang panlasa ng teknikal na monopolisasyon at walang mga kakompetensya sa merkado na dapat alalahanin, kaya naunawaan niyang mabuti ang konseptong ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 789. Pagkatapos ng pulong, nagsimulang mag-file out ang mga senior executive. Samantala,
Nanatili si Jasper sa conference room, malalim ang iniisip. Aalis ka na agad. Itinulak ni Wendy ang pinto ng conference room at nag-aalalang tinanong si Jasper. Ngumiti si Jasper. Pwede ka munang bumalik, kailangan ko pang makipag-ugnayan sa mga matataas na ranggo ng Senadortel Corporation sa Corana. Ito ba ay isang mahirap na kalaban? Umupo si Wendy sa tabi ni Jasper at malumanay na nagtanong. Tumawa si Jasper. Nagawa ko ng harapin ang madali at mahirap na mga kalaban dati, hindi ba? Huwag kang mag-alala, hindi nila ako mapipigilan. Umiling si Wendy at matamang nagsalita, gayunpaman, huwag mong ipilit ang sarili mo at pangalagaan ang iyong kalusugan. Kahit na isara natin ang kumpanya, mayroon pa rin tayong higit sa sapat na pera para ipagmalaki sa loob ng 10 buhay. Pinisil ni Jasper ang tungki ng ilong ni Wendy at marahang sinabi, alam ko. Huwag kang mag-alala sa akin. Saka lang bumangon si Wendy. Tanong niya, kaya dapat ba kitang hintayin para sa hapunan ngayong gabi? I-save mo lang ako para sa akin. Hindi ko alam kung kailan ako uuwi. Pagkaalis ni Wendy, tumayo si Jasper para maghilamos ng mukha. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang opisina at nag-dial ng numero na matagal na niyang na-save. Hi, naisip mo na ba kung paano mo ako magagamit ulit? Ang bagong bati ni Sylvie ay bahagyang napahiya si Jasper. Iyon lang ba ang tingin mo sa akin? Isang tao lang ang nakakaalam kung paano ka gamitin. Tanong ni Jasper. Humalaklak si Sylvie at sumagot, hanggang sa maikli kong pag-unawa sa iyo, oo. Sige, baka maglinis ako, kung ganoon. Ang iyong pangunawa ay hindi kasing ikli gaya ng iniisip mo. Napatawa ng malakas si Sylvie sa sinabi ni Jasper. Ang pakikipag-usap sa iyo ay palaging mas kawili-wili. Sige, sige. Ano ito? Kahit na umaasa ako na hindi ito isang bagay na malaki, medyo abala ako sa huli. Masasabi ni Jasper na sinusubukan ni Sylvie na ilayo ang sarili sa kanya batay sa paraan ng pagsasalita nito, at sumagot siya, huwag kang mag-alala. Ito ay kapwa kapakipakinabang sa oras na ito. Ang pamilya lang ni Senador Tel ay dating kontrolin ang 80% ng market share ni Corana para sa mga CD record device ilang taon na ang nakararaan. Gayunpaman, ninakaw ni Ronnie at Takhiba ang iyong teknikal na pananaliksik at gumawa ng ganap na bagong bersyon ng mga CD record player. Nagresulta ito sa pagkawala ng pamilya lang ng Senador Tel ng 60% ng market share sa magdamag, at ang Senadortel Corporation ay hindi pa ganap na nakakabawi sa market ng music player ng Corana. Sa tingin ko ay nakahanap na ako ng perpektong pagkakataon para sa iyo na isagawa ang iyong paghihiganti para sa gayong kahihiyan. Maingat na sagot ni Sylvie matapos marinig si Jasper, iyan ang mga katotohanan ng bagay, ngunit ito ay medyo walang silbi sa akin. Marahil ay nais ng aking ama na pag-usapan ang paksang ito sa iyo. Wala akong ganoong oras, kaya gusto kong ipasa mo ang salita sa iyong pamilya. Mahigpit na nagpatuloy si Jasper, maaari kong ibahagi ang lahat ng teknikal na pananaliksik para sa ginawa ng MP4, pati na rin ang MP5 na nasa ilalim pa rin ng pagsasaliksik sa Senadortel Corporation. Bibigyan din kita ng eksklusibong paglilisensya na nagpapahintulot sa iyo na i-produce at ibenta ang mga ito sa Corana at Sunrise Land. Ang tanging hiling ko lang ay kunin ng JW Electronics ang 70% ng netong kita. Habang nagsasalita siya, hindi alam ni Jasper na si Sylvie ay nasa President Kit ng Senadortel Corporation, ang lolo ni Sylvie, ang kasalukuyang pinuno ng pamilya lang, mula nang magkaugnay ang tawag. May tawag din si Sylvie sa speakerphone, kaya narinig ni Kit ang lahat ng sinabi ni Jasper, salita sa salita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 990. Napatingin si Sylvie sa kanyang lolo. Pinanood niya itong tumango at umiling bago ito nagsalita, tiyak na matalino kang tao. Wala kang kalaban dito sa palengke ni Corana, at walang ginawa sa iyo dito. Gayunpaman, idinagdag mo ang Sunrise Land sa iyong mga negosasyon, kaya naniniwala ako na nakatagpo ka ng problema doon. Iyan ang dapat kong harapin. Ang kailangan lang isaalang-alang ng Senador Tel ay kung ang kontratang ito ay sapat na kapakipakinabang sa iyo, walang pakialam na wika ni Jasper. Ngumiti si Sylvie at sumagot, 30% isn't enough, I want at least 50. Akala ko wala kang interes sa negosyo ng pamilya, Prinsesa Sylvie.
Hindi ito mukhang walang interes sa akin, komento ni Jasper. Nakangiting paliwanag ni Sylvie, miyembro pa rin ako ng pamilya. Tama lang na ipaglaban ko ang pinakamalaking benepisyo para sa pamilya ko. Alam na alam mo at ko ang sitwasyon dito, kaya sabay tayong umatras, wika ni Jasper. Napatingin ulit si Sylvie kay Kit. Si Kit, na puno ng puti ang kanyang ulo na maayos na sinuklay, ay dahan-daang kinuha ang The Black Fury at walang putol na tumango. Deal. Kahanga-hanga. Ang aking mga tao ay lilipad sa sela bukas. Pagkababa ng telepono, ipinatong ni Sylvie ang kanyang baba sa kanyang palad at bumaling sa kanyang lolo. Akala ko tatanggihan mo, lolo. Bakit ko tatanggihan ang isang bagay na makakabuti sa pamilya? Maging ang MP4 o ang MP5, ang parehong mga produktong ito ay umiiral sa maliliit na merkado. Hindi mahalaga kung manalo tayo o hindi. Pero masyadong insolent yung mga Sunriser na yon. Hindi matalinong bitawan ang pagkakataong makapaghiganti sa ginawa nila noon. Kung ano ang nasa isip ng pinagmulang Summer na iyon, si Jasper, ay walang kinalaman sa atin. Bumaba ang tingin ni Kit sa libro nang biglang ngumiti ang matanda. We can invite him over a meal if the opportunity arises in the future. Kung mayroon man, mayroon siyang walang awa na pananaw tungkol sa mga bagay. Nagsimula siya sa isang dahilan na hindi natin matatanggihan, at iyon lamang ang nararapat na papurihan. Oportunidad. Anong pagkakataon ang posibleng makakuha ng summer descent para kumain kasama natin? Casual na tanong ni Sylvie. Kapag siya ang naging pinakamayamang tao sa Summerland. Pagkatapos ay magkakaroon siya ng parehong pagkakataon at mga kwalifikasyon. Kuwait. Nang sumunod na araw, ipinadala ni Jasper sina Chad at Lance para pirmahan ang kontrata sa Corana, at tinanggap din sina Echo at Yona mula sa Waterhoof City. Isang itim na Benz ang dumating sa entrance ng South Face River Tower at bumaba si Echo kasama si Yona. Nagdilim ang ekspresyon ni Echo nang mapagtanto niyang hindi si Jasper ang tumanggap sa kanya, kundi isang lalaki mula sa United States na lampas na sa 50s niya. Napagtanto ni Yona ang pagbabago sa ugali ng kanyang superior, umakyat si Yona para kausapin si Malcolm. Nasaan si Jasper? Agad na napawi ang ngiti ni Malcolm nang marinig niyang binanggit ni Yona si Jasper sa pangalan ng walang kalakip na mga titulong kagalang-galang, at walang pakialam siyang sumagot, busy siyang tao. Hinihintay niya kayong dalawa sa itaas ngayon. Ganito ba ang pakikitungo mo sa mga bisita mo? Ngumisi si Yona at nagtanong, ganito ba ang pagtanggap mo sa amin ng mga maharlikang Sunriser? Sinulyapan ni Malcolm si Yona na parang tulala ang huli at sumagot, since when were Sunrisers interchangeable with nobility? At nagdidiscrimina ka ba sa mga lahi ng Summer sa Summerland? Nang sabihin niya ito, biglang naging importante ang off-handed comment ni Yona. Ito ay magiging isang malaking isyu kung ang salita ay lumabas. Gaya ng inaasahan, biglang nagbago ang ekspresyon ni Yona.